Sa kaharian ng Burbania, unti-unting nanghihina si Haring Fernando. Napahiga siya, hirap sa paghinga, habang nag-aalala ang buong palasyo. Walang manggagamot ang makapagpagaling sa kanya. Isang manggagamot ang nagsabi ng tanging lunas, ang awit ng ibong Adarna. Isa itong mahiwagang ibon sa malayong kagubatan. Ngunit babala niya, mapanganib ang paglalakbay. Nagboluntaryo ang panganay na prinsipe, si Don Pedro. Buo ang tiwala niya sa sarili. Agad siyang umalis sa kaharian, dala ang kanyang sandata at tapang. Determinadong mahanap ang ibon at iligtas ang ama. Narating ni Don Pedro ang isang kakaibang puno sa gitna ng madilim na kagubatan. Malaki ito, baluktot, at tila may sariling buhay. Habang lumalalim ang gabi, lalong naging mabigat ang paligid. Dama po ang ibong Adarna at nagsimulang umawit. Hindi kinaya ni Don Pedro ang kapangyarihan nito. Nakatulog siya at tuluyang naging bato sa ilalim ng puno. Dahil hindi nakabalik si Don Pedro, sumunod ang pangalawang prinsipe, si Don Diego. Mas maingat siya, ngunit puno rin ng kumpiyansa. Tinahak niya ang parehong landas papunta sa kagubatan. Nakarating si Don Diego sa puno. Ngunit tulad ng kanyang kapatid, hindi rin niya nalabanan ang awit ng ibon. Napahiga siyang naging bato, katabi ni Don Pedro. Ang bunsong prinsipe, si Don Juan, ang huling sumubok. Tahimik ngunit determinado, naglakbay siya ng mag-isa. Hindi siya umasa sa lakas lamang, kundi sa tamang desisyon. Sa daan, nakita ni Don Juan ang isang matandang ermitanyo na nanghihina. Sa halip na baliwalain, tinulungan niya ito, pinakain at inalagaan. Dahil dito, tinuruan siya ng ermitanyo kung paano labanan ang awit ng ibon gamit ang dayap. Narating ni Don Juan ang mahiwagang puno. Nakita niya ang dalawang estatwa, ang kanyang mga kapatid. Naupo siya at naghanda, hiniwa ang dayap at inihanda ang sarili sa darating na gabi. Dama po ang ibong Adarna sa puno. Kumislap ang mga balahibo nito sa dilim. Tahimik na pinanood ni Don Juan ang ibon, naghihintay sa tamang sandali. Habang umaawit ang ibon, pinisil ni Don Juan ang dayap sa sugat sa kanyang kamay. Tiniis niya ang sakit upang hindi makatulog. Nanatili siyang gising, kontrolado ang sarili. Matapos ang awit, maingat na nilapitan ni Don Juan ang ibon. Dahan-dahan niya itong tinapan at inilagay sa hawla. Walang laban, tanging tiyaga at tamang oras ang ginamit niya. Nabuhay muli ang dalawang kapatid. Ngunit nang makita nilang si Don Juan ang nagtagumpay, unti-unting nabuo ang inggit sa kanilang mga puso. Tahimik silang nagmasid. Habang nagpapahinga si Don Juan, inatake siya ng kanyang mga kapatid. Binugbog at iniwan siyang sugatan. Kinuha nila ang ibon at iniwang mag-isa si Juan sa kagubatan. Bumalik sina Don Pedro at Don Diego sa palasyo. Ipinakita nila ang ibon at inangkin ang tagumpay. Umasa ang hari na siya ay gagaling na. Ngunit tumahimik ang ibong Adarna. Hindi ito umawit, nanatiling mahina ang hari. Nagsimulang mabahala ang buong kaharian. Samantala, natagpuan si Don Juan ng ermitanyo. Inalagaan siya at tinulungan hanggang siya ay makabangon. Kahit sugatan, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay pauwi. Pagdating ni Don Juan sa palasyo, agad na umawit ang ibon. Kumalat ang mahiwagang awit nito, at unti-unting gumaling si Haring Fernando. Doon nalaman ang katotohanan. Inamin ang pagtataksil ni na Don Pedro at Don Diego. Lumuhad sila sa harap ng kaharian, puno ng hiya. Si Don Juan ay kinilala bilang tunay na bayani, hindi dahil sa lakas, kundi sa kabutihan at tamang pagpili.